Mula sa pagbebenta hanggang sa donasyon at kahit sa pag-upgrade ng mga lumang barko, nangunguna ang Timog Korea sa modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Pagsapit ng 2028, inaasahang magkakaroon ng hukbong dagat ng Pilipinas ng hindi bababa sa 12 sasakyang pandagat, kabilang ang mga OPV, corvette, at frigate mula sa Timog Korea. Noong 2016, umorder ang Pilipinas ng 2 bagong frigate mula sa Hyundai Heavy Industries, HHI. Ang pagbili ng mga frigate ng klase Jose Rizal ay nagbukas ng bagong yugto para sa hukbong dagat ng Pilipinas, na dating umaasa sa mga barkong mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig at Cold War. Mula sa unang order na ito, lalo pang lumawak ang tagumpay ng Seoul sa pagbibigay ng pangunahing kakayahang pandagat ng Maynila. Sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea at Luzon Strait, isinasagawa ng Maynila ang modernisasyon ng mga kakayahan nitong militar sa pamamagitan ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, RAFP-MP. Marami sa mga bagong kagamitan na kinukuha ay may kaugnayan sa paglipat ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, AFP, sa Territorial Defense Operations, TDO, na naglalayong ihanda ang mga puwersa ng Pilipinas sa mas konvensyonal at mataas na antas ng banta. Ilan sa mga halimbawa ng mga pagbili na ginawa ng Maynila upang tugunan ng bagong focus na ito ay ang Israeli Long-Range Patrol Aircraft at Indian BrahMos Supersonic Anti-Ship Cruise Missiles. Para sa mga barkong pandigma, isa sa pinakamahalagang pagbili sa ilalim ng programa ng modernisasyon, ang Timog Korea ang naging pangunahing tagapagtustos ng Pilipinas. Bago ang kamakailang pagdami ng mga barko at pag-upgrade sa fleet, matagal nang nagbibigay ng tulong ang Timog Korea sa hukbong dagat ng Pilipinas. Noong Cold War, nagbigay ang Republika ng Korea ng 2 destroyer mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga ito ay ginamit bilang bahagi para sa pagkumpuni ng iba pang barko sa fleet. 20 taon ang lumipas, noong dekada 2090, naglipat ang Timog Korea ng 8 Champs-Uri at 12 Haksang-class patrol boats, na tinawag bilang Tomas Betilo at Conrado Yap classes sa Pilipinas. Gayunpaman, ang mga paglipat na ito ay hindi maihahambing sa mas kamakailang pagsisikap ng Seoul. Mula 2019, nakatanggap na ang hukbong dagat ng Pilipinas ng 3 barkong pandigma mula sa Timog Korea. Kabilang dito ang 2 Jose Rizal class frigates, BRP Jose Rizal, FF-150, at BRP Antonio Luna, BRP 151, na inorder sa Horizon 1, ang unang yugto ng RAFP-MP. Nagbigay rin ng Timog Korea ng Pohang-class corvette ROX Changjo, PCC 762, na ngayon ay kilala bilang BRP Conrado Yap, PS39. Ang lahat ng barkong ito ay bahagi ng Offshore Combat Force, OCF, ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, ang unit na responsable para sa territorial defense at maritime patrol missions. Ang 6 pang ibang barko ng OCF ay binubuo ng 3 Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels, OPVs, at 3 Peacock class corvettes. Ang mga barkong ito mula pa sa panahon ng Cold War ay inilipat o ibinenta sa Pilipinas ng Estados Unidos at United Kingdom. Ang 2 klase ng barkong ito ay sumailalim sa iba't ibang pag-upgrade sa paglipas ng mga taon, kung saan ang pinakahuling pag-upgrade ay iginawad noong 2019 sa Hanwha Systems ng Timog Korea para sa 3 Gregorio del Pilar class OPVs. Pagsapit ng 2028, inaasahang madadagdagan ang OCF ng 8 hanggang 10 barko, na nangangahulugan ng 100% pagtaas ng mga unit nito, at lahat ng ito ay mula sa Timog Korea. Nanalo ang HHI ng mga kontrata para sa konstruksyon ng susunod na batch ng modernong barko para sa hukbong dagat ng Pilipinas noong 2021 at 2022. Sa kabuuan, magde-deliver ang HHI ng 2 corvette pagsapit ng 2026 at 6 na OPV pagsapit ng 2028.
Isa pang Pohang-class corvette ang nakatakdang ilipat sa Pilipinas, ayon sa mga opisyal ng Pilipinas, bagamat ito ay hindi pa tiyak dahil dapat sanang naganap ang paglipat noong 2022. Ang paglilipat sa mga barkong gawa sa Korea ay isang hindi pangkaraniwang pagbabago, dahil dati, ang pangunahing tagapagtustos ng corvettes at frigates ng hukbong dagat ng Pilipinas ay ang Estados Unidos. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng mga nakaimbak na barko at ang mataas na halaga ng pagbili ng mga bagong barko mula sa tradisyonal na kaalyado sa seguridad, napilitan ang Maynila na tumingin sa ibang bansa para sa mga pangangailangan nito sa pandagat. Bagamat patuloy na may mahalagang papel ang Estados Unidos sa pagtulong sa hukbong dagat ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan, tulad ng pagsasanay at pinagsamang pagsasanay militar, ang mga dayuhang supplier ang nagkakaloob ng abot kaya at modernong solusyon. Gayunpaman, hindi rin naiwasan ang kontrobersya sa mga pagsisikap ng Seoul. Isang kilalang isyu ang kontrobersya sa Combat Management System, CMS, ng Jose Rizal class, na may kinalaman sa kung ang CMS ng mga frigate ay magiging compatible sa Link 16 na network sa oras ng kanilang paghahatid. Sa huli, hindi naabot ang compatibility ng Link 16 sa Hanwha Systems, Naval Shield ICMS sa oras na pumasok sa serbisyo ang unang frigate ng Pilipinas. Bagamat tila nalutas na ang issue, maaaring naapektuhan nito ang kakayahan ng Jose Rizal class upang makipag-ugnayan sa iba pang kagamitan ng AFP.